Alright. So, inihiling ko kay Pastor Dennis na i-lead tayo sa opening prayer natin bago tayo magklase. Manalangin tayo. Panginoon, nagpasalamat naman kami sa gabi ito. Lord, itong klase namin. Ikaw po ang gumabay sa amin. Holy Spirit mo ang siyang nagbibigay sa amin ng pagkaunawa sa lahat ng mga maituturo sa amin ngayong gabi. Panginoon, bless mo itong bawat sa amin, nasa mga kapatid namin na nasa online. Panginoon, ikaw po ang tumulong sa kanila. Klase namin na ito. At ganun din, Panginoon, ang aming teacher, Sir Brian, siyang magtuturo sa amin. Bigyan mo siya ng Panginoon ng karunungan, knowledge na mumula sa iyo, Panginoon. Lord, kinukumit namin ang gabing ito, ang aming klase, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ayan, muli, magandang gabi sa ating lahat. It's good na may pagpapatuloy ulit natin itong lesson natin. Hindi tayo nakapagklase ng ilang session ng Wednesday kasi ito may youth camp dito. And Sunday should be our subject for orientation and ethics, pero si Madam Bing medyo busy pa. So itutuloy lang natin ito. But ayun, nasa third session tayo ngayon regarding Matthew naman. Nung last time, pinag-aralan natin last time yung regarding dito sa tignan ko lang yung notes. Regarding sa introduction ng New Testament, na-discuss natin yon. And then, nung last session, pinag-aralan natin bakit apat na books ang New Testament survey. So, ayan. And ngayon, pag-aaralan natin yung una sa apat na Gospels at ito yung Matthew. So ano yung mga basics? Siyempre, sabi nga natin, pag New Testament survey, hahapyawan lang yan natin. Hindi tayo mag-i-in-depth. So mabibilisan lang ito. But the basic informations regarding sa book of Matthew. And sa unang point dito, of course, sino si Matthew? Sino itong nagsulat na ito? Bakit siya nagsulat? Yung mga basic information. Now minsan hindi tayo aware, pero marami sa mga character sa Bible ang may multiple names. At itong si Matthew, siya rin yung tinatawag natin na si Levi. So hindi familiar yan na concept. Marami sa atin ang hindi aware diyan. Pero si Matthew, siya rin yung tinutukoy sa Bible na si Levi. Of course, sa New Testament, hindi yung tribe of Levi. So kasi dito sa Matthew chapter 9 verse 9, buksan natin yan. Matthew chapter 9 verse 9. NIV. Okay, sa Matthew chapter 9 verse 9, sabi dito, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him. So yun yung sinasabi doon sa Matthew 9 verse 9. Pero pagpupunta ka sa Luke chapter 5 verse 27 hanggang 32, makikita natin ito na the same na story ang kino-communicate ni Dr. Luke. Pero sa kwentong ito, ibang pangalan ang ginagamit niya. So sabi niya, after these things, he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax office, and he said to him, follow me. So he left all, rose up, and followed him. So yun yung makikita natin na siya rin pala 'tong tinatawag na Levi. So dahil sa information na yon, makikita natin ng mas malawak kung sino or mas maayos natin yung perspective. For example, sa akin,
Pwede nila akong tawaging Pastor Brian, pwede nila akong tawaging Pastor Arquero, pwede rin nilang gamitin yung pangalawang pangalan ko, Bailey, Bry. So we have so many names. Pero dito at least that is a very good na information na makuha natin na itong tinutukoy sa Gospels na Matthew and Levi, iisa itong taong ito. So siya ay isang Hudyo, of course, and the son of Alphaeus, yung description sa kanya doon sa Mark chapter 2 verse 14. So by profession, siya ay isang tax collector. So ano ang mga humahawak ng buwis? Mga commerce, mga ano pang course yan? Mga yan, yung course ng accountant, mga ganon. Accountant, commerce. So yan yung profession niya. Kaya nandito siya sa BIR. Bureau of Internal Revenue. So ito yung pinaka, alam mo natin, pag Pilipinas, pag pinag-uusapan natin yung mga yan, nandyan yung corruption. So ganun rin sa Biblia, pag tax collector ang sa Pilipinas nga nag-aaway-aaway ngayon sa social media regarding sa pagwaldas ng mga buwis. So ayan, so common sa kanila yung concept of corruption, lalo na itong mga tax collector. So na-arrange. So ang mga tax collectors, sila ang siyempre hindi kagaya kasi ngayon na yung tax natin, kinokolekta sa atin and ginagamit rin sa development ng bansa natin. Medyo mas okay yon. So, pag nagbabayad tayo ng buwis. So lahat tayo sa Pilipinas nagbabayad ng buwis. Matik na yan. So, pag bumili ka sa Jollibee, 12% doon, kinukuha ng gobyerno. Pero yung tax collection kasi sa panahon ng Bible, yung Israel na sinasakop ng bilang colony ng Rome, yung tax nila hindi na pupunta sa Israel yan. Inuuwi ng Roman Empire doon sa city or sa city of Rome or sa empire ng Rome. Inuuwi nila. So parang ginagatasan nila ang mga Hudyo. Isipin mo, nagpapakahirap ang mga Hudyo na magsaka, sabihin na natin nagtatanim sila ng mga grapes, and lahat ng trabaho nila, sina Peter, magdamag na puyat na namimingwit ng naghuhuli ng naglalambat ng isda. And then pag angat ng bangka niya, automatic may tax na lahat yan. At hindi sila ang nakikinabang, naghihirap pa rin sila kasi yung development na pupunta sa Rome. So kaya galit na galit sila sa mga tax collectors kasi yung diniscuss natin nung last time sa klase ng mga tao sa Israel, balikan natin yung notes natin nung last time. Kasi yung iba't ibang klase ng mga tao, iba't ibang klase ng groupings ng mga tao doon sa Israel, itong mga tax collectors na uugnay sila sa mga Herodians. Itong mga Herodians na sinasabi natin noon, ito yung mga pro-Rome. Ito yung mga taong umaanib. So parang kung sa Pilipinas sana, kung tawag nito, katipunan ka, itong mga ito, yung mga kasabwat ng nananakop na bansa. So parang hudas ka talaga. Pag tax collector ka, nagtatrabaho ka para sa kalaban. So ayan, makikita natin yung dynamics nun. So ang mga tax collectors, mga matatalino to, at least basic man lang, they know how to read and write, edukado. Sa Pilipinas ngayon, commerce or accountant ka, bilingual. Bakit bilingual? Kasi nagtatrabaho ka sa Rome. You should know how to speak the language of the Jews and at the same time, basic man lang, the language of the Romans. So, kasi dalawang bansa kinakausap mo So, dapat bilingual ka. So, kina Pastor Mamerto, Tibuli sila, dapat alam rin nila magtagalog. Parang ganon. So, sa atin, nagbilingual tayo kasi napakarami nating isla, iba't iba tayong tribo, pero kailangan ng isang mag-uugnay. So, napag-aralan natin last time na inilatag yan ni Alexander the Great, na ginawa niya ang wika ng lahat ng nasasakupan nila ay Griego. So, sa panahong ito, at least man lang si Matthew marunong sa Hebrew language at marunong ng Griego. So, mapapansin natin ang mga tao nung panahon ni Jesus Christ, marunong sa Griego,
Marunong sa Griego, marunong sa Hudyo, at marunong pa sila sa Aramaic. Aramaic kasi yun yung language ng sumakop silang sa kanilang mas nauna. So at dapat Roman sympathizer ka. May loyalty ka sa Rome. Siyempre, maglilingkod ka sa kanila, sila magpapasweldo sa iyo. Now, itong mga tax collectors, ang trabaho nila, mabusisi sila sa records yan. So, chinecheck nila, alam nila. Napansin ko sa palengke noon, pag market day, mayroon mga may mga selyo-selyo. Pag may nagbenta doon, pag naglatag lang ng sako doon, naglagay ng bibigyan ng sisingilin ng buwis ng munisipyo yan. So, kung sa market sana, may markang A1 yung slot mo, dahil malaki yung slot na yon, 3 selyo, kung yung isang selyo sana 10 piso, 3 selyo yan, 30 pesos yung buwis mo doon. Sa lahat ng mabebenta mo, basta yun yung renta mo. So, may mga records sila yan, chine-check nila yan. And then, of course, dahil matindi, professional si Matthew sa pagpapanatili ng mga record, makikita natin na may kinalaman yon sa pagkaka-prepare sa kanya rin sa pagpapanatili ng record sa paggawa ng dokumento. Kaya kung mapapansin mo, detalyado yung pagsulat niya rin ng sanay siya sa paggawa ng records. So yung pagsusulat niya, bakit? Akala ko ba mga ordinaryong tao tong mga to na naging tagasunod ni Jesus Christ? Sina Peter, ordinaryo yan. Mga ordinaryong mangingisda. Pero si Matthew, professional yan. Nagtratrabaho sa Rome yan. So, professional ito. Sinong sumunod na nagsulat? Si Lucas. Doktor si Lucas. Professional yan. Si Mark. Publican rin si Mark. Griego si Mark So, pinapatawag ni Paul. So, edukado rin ito. So, si John. Ito si John. Ang medyo hindi ko alam kung anong educational background ni John. Pero nasa pangingisda rin sila yung makita natin background niya. Pero yun yung natin. Kaya magaling sa record si Matthew kasi yun yung background niya as tax collectors. They deal with records. Okay? Pag sinabing tax collectors, matik yan. Ang impression sa'yo, mayaman ka. So si Matthew, mayaman yan. Paano napapatakbo ni Jesus Christ yung ministry niya? Mayaman yan. Mayaman si Matthew. So naniniwala tayo na funder, siyang pumupundo. At kung babalik tayo sa text sa taas, si Matthew or Levi, sabi, maraming tropa to. So sabi dito sa verse 29, then Levi gave him a great feast in his own house. So may bahay siya. At mayaman, nagpapapiesta nagpapahandaan And marami, sabi dito, and there were a great number of tax collectors and others who sat down with them. Niyaya niya yung mga tropa niyang tax collectors rin. So may mga scribe, nagko-complain yung mga scribes and Pharisees. So may establish natin, mayaman si Matthew. Okay? So mayaman si Matthew. So tingnan niyo rin yung yung hirap ni Matthew. Paano na ikaw, na edukado, mayaman, tapos susundan mo yung karpintero. Maglalakad sila, pupunta ng bundok-bundok. Pupunta kina kay Lazarus, sa bulubundukin na yon, sa kabila. Kung sa panahon sana natin, nakaupo lang yan sa aircon room Pero tingnan ninyo, what made him deny all those benefits to follow someone? May nakita siya. Kaya sabi nga natin, hindi basta-basta kailangan mong obserbahan na itong mga ito, may mga nakita sila kay Jesus Christ na they gave up everything. They gave up everything. Sa panahon kasi natin sa tingin natin, pag sinunod mo na lang yung prayer ng sinner's prayer, Lord, patawarin mo ang mga kasalanan ko, tinatanggap kita as my Lord and Savior. Akala natin, Lord and Savior na talaga ang Panginoon. Pero anong sinuko mo? Itong mga sumunod kay Jesus Christ, anong mga sinuko nila? Si Matthew yung profession niya.
mayaman ako, pero mananatili ba ang kayamanan ko? Wala na akong trabaho. Pero they gave up all of that for the sake. May nakita sila na mas matindi kaysa sa kayamanan. And they are willing to give up money for the sake of the Lord. Ikita natin si Peter, papunta nila templo. Silver and gold, wala kami. Pero kung anong meron kami, yun yung bibigay namin. So may nakita sila, nakuha nila siguro yun. Power. So ayan. Okay, tax collectors or publicans, sa pananaw ng mga Hudyo, mas ginagalang nga sa society ng mga Hudyo. Mas kagalang-galang pa yung magnanakaw at prostitute kaysa tax collector. pag pinagtabi yung prostitute, tax collector at saka magnanakaw, mas nirerespeto pa nila yung magnanakaw at prostitute. Dahil yung prostitute sa kanila, napipilitan lang yan mag-prostitute kasi walang trabaho. Kaya nung panahong iyon, kapag nabalo ka, sa lugar kasi nila, hindi makakapagtrabaho ang babae. So pag nabalo ka at wala kang mga anak na malalaki na, paano ka mabubuhay niyan? Prostitution ang next na option para mabuhay. So, nung pumunta kami ng Vietnam, medyo salungkat yung idea namin sa trainer ko doon. Pumunta kami sa Vietnam. Sa Vietnam kasi hindi ka makakapag-evangelize. Bawal mong i-propagate yung I think may awareness si Brother Will dito. Bawal mong ibahagi yung faith mo sa locals. So yung church doon, ang pwede niya lang i-evangelize yung kapwa niyang mga expat, yung mga foreigners. Pag nagtayo ka ng church doon at nire-reach out mo ang local, isa-shutdown nila yung church mo. Ngayon, itong mga foreigners na ito, yung mga nung nag-OJT kami doon, yung mga foreigners na ito, hindi sila pwedeng lumapit sa mga locals. Kung lumapit man sila, makikipagkwentuhan lang yan, pero maingat ka sa pag-i-evangelize kasi pag nalaman nilang nag-i-evangelize ka, may katapat yan na kaparusahan. So, kaya ang nagagawa nila ng hayagan, laging prayer walk. So, prayer walk, libot kami ng libot doon sa Ho Chi Minh, sa Saigon. Libot lang ng libot, nananalangin. Ito yung kasama namin. Sinisira namin ang espiritu ng prostitution. Ganon. Sa isip ko, patawarin na ako ng Panginoon, pero nagsasalungatan kami. Sinisira namin ang espiritu ng prostitution. Isip ko, may babae bang gustong maging prostitute? Kasi yung mga babaeng yan, kalat sila sa buhay. Wala silang mapasukang trabaho. Of course, yung iba, gusto kasi ng easy money. Pero yung makikita mo doon, yung mga galing sa probinsya, yun lang yung alam nila na mapasukan doon sa what? Sabi ko, bigyan mo ng trabaho, titigil yan sa pagprostitute. Bigyan mo ng disenteng trabaho. So sa Bible times, itong mga prostitute, ganon. Kaya sinet ng Panginoon yung law of kinsman redeemer. Yung kinsman redeemer, for example, namatay ako, yung sistema noon, yung kapatid ko na next sa akin na buhay, obligasyon niya yung balo ko. So, obligasyon niya yung balo ko, pakakainin niya, bubuhayin niya, pati yung mga anak ko. Tapos, ayun, magiging asawa niya, parang ganon, may dadagdag sa family niya. Pero lahat ng magiging anak nila, na, sa birth certificate, pangalan ko. So, ang lumalabas sa record, anak ko pa rin yung mga yon. Para yung bloodline ko, yung clan ko, dumadami pa rin. Yun yung kinsman redeemer. Yun yung ginagawa ng Panginoon. Kasi, wala, tayong mga tao, sa isang pananaw, dahil spiritually abandoned tayo. Spiritually prostitutes na tayo kung ano-ano na para mag-survive tayo spiritually.
Kung ano-ano na lang kwan. Pero ang Panginoon, the Lord Jesus Christ, kinuha tayo. Kaya si Jesus Christ sinatawag na the kinsman redeemer. Kinuha tayo, binigyan tayo ng dignidad. Kukunin niya tayo, pangako niya, pakakasalan niya tayo, papalitan niya yung, basta i-restore niya tayo. Yun yung pinapakita ng gospel of the Lord Jesus Christ in the story of Boaz and Ruth. Okay? Bakit tayo napunta doon? Mga magnanakaw. Pero yung magnanakaw kasi, pag nagnanakaw kasi yung mga magnanakaw sa Israel, barya-barya lang yan. Isnats lang yan. Pero ang tax collector, big scale yan. Big scale ang nakawan dyan. Dito sa Pilipinas, naka-Amerikana sila, nakabarong sila, ang didisente nila. Pero milyon ang usapan dyan. Yung nag-isnat sa kalye, binaril ng pulis. Pero yung garapalang bumubulsa ng milyon, hindi. Kaya mapapansin mo dito na mas iginagalang nila ang magnanakaw at prostitutes kaysa tax collector. Isa pa dyan, Judas yung mga yan. Rebeldes. Parang mga walang nationalism, mga pera-pera na lang usapan. Okay? So, ayan. Ito, basahin nyo na lang yung text doon. Regarding ito, Matthew 21:28 to 32, yung pinag-compare niya doon. Ano pa? Ito mga tax collectors. So, mapapansin mo si Matthew talaga. Hello, Pastora. Sige po. Yes, Pastora. May question po. Sorry, napindot. Ay, napindot lang. Okay. Akala ko may... Okay. And then, kaya mapapansin mo sa tax collectors, parang nahihiya sila or kaya ang technique na lang siguro ni Matthew, hindi siya namamasyal sa Israel. Trabaho lang sa Israel, tapos bibiyahe sa ibang bansa na magwaldas yan. Paano ka? So parang mga kwantar na natin dito, kala mo wala, babatuhin ka eh. Babatuhin ka. So parang siguro sa buhay na ganun, pagod na si Matthew. At kay Jesus Christ, ito, holy man, tanggap siya. Napapakinggan siya. Nakikita ni Jesus yung puso nilang umiiyak ng salvation. Umiiyak ng redemption from that. Kasi sa mga Israel, hindi sila mapatawad eh. Hindi sila mapatawad. Yung mga yan. So, ayan, nakita nila kay Jesus yung pagtanggap na hindi nila makita sa mga pare. Natatandaan niyo yung kwento na may pumunta sa templo na tax collector, tapos nakatabi niya yung Pharisee. At nung manalangin na sila, sabi ng Pharisee, maraming salamat Lord, dahil ako, linggo-linggo ako nagsisimba. Hindi kagaya ng iba dyan. Tax collector sa tabi niya. So, maraming salamat Lord na ako nag-aayuno ako. Hindi kagaya ng iba diyan, pabulsa-bulsa lang. Parang ganoon. Hanggang sa yung tax collector sa tabi niya hindi na niya maiangat yung mukha niya sa sobrang hiya, sinusuntok na lang niya yung dibdib niya. At sabi ni Jesus Christ, mas naulang napatawad yung So ganun, makikita niyo yung dynamics sa community nila na talagang napakababa ng tingin sa mga tax collectors. So yun. So si Matthew, tinawag habang nasa office siya Nasa office. So sabihin na natin, ito yung lamesa natin sana. So ito yan yung pintuan. Sabihin na natin parang pier. Yung sakayan natin sa Central yan. Sa barko. Bawat lalabas na pasahero, dadaan sa tax collection booth. Kasi bawat papasok magbibis. So nakaupo dito, ewan ko, baka si Jesus Christ, napadaan rin, nagbayad sila ng buwis, tapos sinabihan ni Jesus yan. Sama ka sa amin. Patong holy man, sasabihan niya yung tax collector, sama ka sa amin. Am I worthy na
Yung pagpansin na lang ni Jesus Christ sa kanya. Ito si Jesus Christ, superstar to nung panahon niya eh. Kasi panis yung mga Pharisees eh. Lagi silang supalpal eh. Ito kinikilala ng buong community na propeta. Propeta. Eh, sinasabi pa ng marami, anak ng Diyos to. Tapos sinabihan niya si Matthew, sama ka sa akin. So parang shocking yun kay Matthew. Bakit ako papansinin ng isang holy man? So parang gano'n. Habang nakaupo siya doon, tinawag siya, inanyayaan siya ni Jesus na iniwan niya, sabi eh. Willingly iniwan niya. Siguro matagal na naghihintay si Matthew ng dahilan para kumalas. Pagod na talaga sa buhay. So gusto niyang magbago pero wala. Susubukan niyang pupunta sa priest eh. Paglapit pa lang niya, baka nga si Matthew yun eh. Sinusubukan niyang lumapit sa templo pero doon rejected na agad. Palapit pa lang. Kung sasabihin lang, may magsasabi lang sana na iwan mo na yan. Mag-monk ka na lang. So, pag nasa Cambodia ka, maraming kriminal doon sa loob ng monk. So, yung monastery. Maraming kriminal na monk. Pupunta sila doon para magbagong buhay. Kung may magyaya lang kay Matthew, naghihintay ng gano'n. Sinusubukan niyang lumapit sa templo. Tapos, pinapahiya siya agad sa templo. So, at si Jesus Christ na padaan at inanyayaan siya. Hindi na niya pinalagpas. So, yan. Now, yung conversion niya, sabi dito, his conversion to Christianity seems to have been a rather significant event. So, kasi na-record to eh, mahalaga ito. Mahalaga. Kasi si Jesus Christ, friend of sinners and tax collectors. Sabi. Kasi sa tatlong kwento dito, nababanggit yon. So, basahin natin. After these things, he went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax office and he said to him, follow me. So, he left all. Niwan niya lahat. Pati yung perang koleksyon niya, niwan na niya sa table. And rose up and followed him. Then Levi gave him a great feast in his own house, and there were great numbers of tax collectors and other who sat down with them. So noong na-convert siya, naging tagasunod si Jesus Christ, dito pa lang mapapansin mo na evangelist na siya eh. So may tropa siya na naghihintay rin ng break. Kasi in-arrange niya yung dinner tayo, Lord. May handaan. Kasi niyaya niya lahat ng kaibigan niya. Sinit up niya ang Panginoon doon. So, parang crusade sa harap ng kuwan. So doon pa lang, magaling na siyang evangelist. Nakakahatak. So yun yung impact niya sa kuwan. So inopen niya yung bahay niya and there were a great number of tax collectors and others who sat down with them and their scribes and the Pharisees complained against his disciples saying, ito sinasabi nila, bakit ka kumakain at umiinom kasama ng mga tax collectors at sinners? Ngayon, napansin niyo yun? Tinasipay nila yung tax collectors and sinners. Bakit nauna yung tax collector? Parang mas masahol pa yung tax collector kaysa sinner. Itong sinner, ibang klaseng hayop to eh. Parang gano'n eh. Ganon yung pagkasuklam ng mga Israel sa mga tax collector. So, binabanatan nila si Jesus. Jesus answered and said to them, those who are well have no need for a physician, but those who are sick, I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. So, yun yung natin, okay? So, maintindihan natin ng mas malawakan na ngayon yung sino si Matthew. Kaya ganon, hindi lang natin alam kung sino yung mga kaibigan natin eh. So, baka naghihintay rin ng break na ito, magyaya lang ako sa simbahan, papatulan ko. Walang nagyayaya eh. Parang gano'n eh. Parang gusto niya ring magsimba, pero parang naghihintay lang na may magtawag. Parang gano'n. So, sabihin lang natin, kung may kaibigan tayo, simba ka, sama ka. Baka naghihintay lang ng gano'n. So, pag may magsabi lang ng gano'n, sasama na. Pero walang nagkuhan eh. Kasi minsan, tingin natin
Wag na bro, baka masunog ka doon. Birang tinakot mo pa eh. So, ayan. Kailan nasulat ito? Itong Book of Matthew. Sa estimate ng mga scholars, approximately 50 to 69 AD. Anong ibig sabihin nun? So, approximately, pinanganak si Jesus sa 0 to 5. Sabihin na lang natin 0 para hindi tayo mahirapang magkwenta. Yung 0 AD, pinanganak si Jesus Christ. Mga around 30 years old si Jesus Christ, around 30 AD, nagsimula siya sa ministry. So, 3 year na nag-ministry siya, 33 AD, bumalik siya sa langit. So, 3 years na lang nag-ministry, 33. So, ang year ngayon, 50. 50. So, ibig sabihin nun, 33, 53 plus 10, 13 years. Sabihin na natin, 13, around 13 to 25 years pagkatapos ni Jesus Christ. So, ganon. Ganon lang, 30 years, around 30 years lang nung approximately na sinulat nila ito. So 30 years ang lumipas bago magsimulang magsulat si Matthew. Yun yung estimate nila. Bakit yung estimation isinarado nila sa 69? Mapapansin kasi na noong 70 AD, yun yung nasira yung temple. So hindi niya nabanggit yung temple eh. Nung nagsasalita si Matthew, parang sa perspective niya, nandun pa yung temple. So, ayan. The city of the great king, the temple, binabanggit pa rin niya. Tapos may mga prophecy pa na masisira pa lang. He talks about the holy city. So, existing pa yun nung nagsusulat siya. 70 AD nangyari yun. Kaya in-estimate ng mga scholar na most likely 50 to 69 AD na nasulat yan. Okay? So, yun yung estimation nila. So, nasulat ito bago masira ang Jerusalem. Okay? Kanino nasulat itong libro na ito? Pag magsusulat ka ng libro, may target audience ka. Okay? Pag gagawa ka ng sermon, may taong iniisip mo na sisermonan mo. Hindi ka gagawa ng sermon na basta gusto ko lang mag-sermon. May pinaghahandaan ka. Kaya nga minsan yung miyembro, ako na naman ang binabanatan ni Pastor. So, siyempre, pag nagde-design ka ng sermon, may iniisip kang ina-address. And most likely, sa ating mga pastor, pag gumagawa ka ng sermon, ina-address mo yung sa loob ng church, yung mga issues, mga ganon. So, for example, when I was invited sa Hong Kong, kailangan naman na gawa ako ng sermon. Tapos, ang target ko, mga magsasaka. Hindi. Ang target ko, mga OFW. Kaya ang mga illustration ko, yung umaangkop sa kanilang sitwasyon. Kaya sa tingin ko parang related yung OFW kasi I was able to capture their world. So si Matthew, nung nagsusulat siya, hindi tayo ang iniisip niya. Hindi tayo. Ang iniisip ni Matthew dito, nung nagsulat siya, sabi ng mga scholar, yung mga Hudyo ang target niya. So, kaya ang maraming nagsasabi dito na itong Gospel of Matthew, ito yung pangalan niyang isa, the Gospel to the Jews. So, ayan. Kaya kung babasahin natin ang Matthew, isipin mo yung sarili mo bilang Hudyo. Okay? Ipalagay mo na Hudyo ka. Palagay mo na Hudyo ka. And then, intindihin mo yun bilang sa pananaw ng mga Hudyo. Kasi, nasulat yun na design para sa akin. Ang nasulat na para sa atin, John. Kasi that is addressed to entire the world. So, pero itong Matthew, addressed to the Jews. So, yan. Bakit yun yung sinasabi ng maraming scholars? Yung mga nag-aaral ng salita ng Panginoon. Ito yung mga dahilan nila kung bakit ina-argue nila na sinulat raw ito para sa mga Hudyo. Una, kasi itong Matthew,
napakarami niyang references sa prophecy. So sabi nila, sa 28th chapter ng Matthew, 16 na prophecy ang kinote niya. So, ang kinakausap niya, mga bihasa sa scripture, bihasa sa scrolls. Yung mga taong, pag binanggit niya itong verse na ito, alam nila. Alam nila. So, sa panahon natin ngayon, nung nag-aral ako ng seminary, trinin nila kami magsulat, references. Kailangan ng maraming references na magpapatunay yung inargue mo. So, pag Hudyo ang kausap mo, hindi basta sinasabi mo Jesus is Lord. Hindi basta sinasabi mo na Jesus ay anak ng Diyos. Anong patunay mo? At yun yung ginagawa ni Matthew. Kaya, bawat bigkas niya, tulad ng sinasaad sa kasulatan na ito. Lagi siyang nagko-quote na lahat ng sasabihin niya tungkol kay Jesus may suporta lagi. Kaya ito yung aklat na tungkol kay Jesus na napakaraming supporting verse na ginamit. Okay? So 60 references sa Old Testament sa 28 chapter. So isipin natin 28, so approximately mga dalawa sa bawat chapter, dalawang Old Testament na Old Testament quote ang ginagamit niya. Pastor Angie, do you have a question? Nag-raise na nga or napindot rin lang. Question? Special number? Okay. Pastor Mamerto, special number ka muna? Okay. So, yan. Ito yung patunay na Hudyong kinakausap niya kasi he is quoting prophecies after prophecies na very familiar sa kanila. Sa atin, pakialam natin doon. So parang, kasi during those times, ngayon kasi, of course, palabasan na tayo ng Old Testament and New Testament. Pero during those times, 50 to 60 AD, anong pakialam ng mga Romano? Anong pakialam ng mga taga-Pilipos, taga-Epesos? Anong kinalaman nila sa Old Testament ng Hudyo? Wala silang pakialam diyan. So kahit hindi mo i-quote, si John, wala rin siyang pakialam doon eh. Nung nagsulat si John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Walang references. Parang nagsalita siya na nagkwento na siya na walang dinidepensahan. The Word became flesh and dwelt among us. Wala man lang kinote na verse na nagpapatunay yung sinasabi niya. Nagkwekwento siya sa mga tao na hindi naghahanap ng resources. parang hindi siya so yun yung kaibahan. Pero pag Hudyo ang kausap mo, anong patunay mo dyan? So, parang sa church ngayon, pag nagsisermon ka, ano supporting verse mo, pastor? Kasi yung kausap mo, nagbabasa rin ng Biblia. Kaya nga minsan, pag nagpre-preach ka sa mga hindi Kristiyano, huwag ka masyadong mabersikulo. Pakialam nila sa bersikulong sinasabi mo. Kaya pag hindi Kristiyano ang kausap mo, ang ikwento mo yung buhay mo, yung karanasan mo sa Panginoon. Ganito ako noon, langgong ako noon. Pero binago ako ng Panginoon. Parang gano'n. Totoo yan. Kayang baguhin ng Panginoon ng buhay mo. Kaya kanyang pagalingin. Kaya niyang lutasin ang mga problema mo. Naranasan ko yan. Wag mong bibersikuluhin yan kasi walang pakialam yan doon. So, parang ganon. Pero pag Kristiyano ang kinakausap mo, Iglesia ni Cristo, ay maglabasan kayo ng Biblia. Maglabasan kayo ng Biblia. So, ibang approach yan. So, parang yung nakikipag-chat kay Brother Will na pinag-aaway nila yung Trinity ata. So, ayan, naghahanap ng mga bersikulo. Sabi ko, may alam na yan. Tanungin mo sa kanya kung naniniwala ba siya na si Jesus ang tagapagligtas, na kailangan mong tanggapin si Jesus as your personal Lord and Savior para maligtas. Pag oo, sabi niya, hayaan mo na, bahala na siya sa buhay niya. Alam na niya yung kaligtasan eh. Mag-aaway kayo dyan, pareho ninyong mawawalang kaligtasan nyo dyan. Pumunta ka na sa tao na naghahanap lang ng laro ng isip yan.
Alam na niya man na yung kaligtasan. So naniniwala ka naman na sa Panginoon. Ngayon, hanapin mo paano mamuhay bilang Kristiyano. Pero punta tayo sa iba na hindi pa ako. So parang ganon. Kanya-kanyang approach yan. So si Matthew, na ang kausap niya matalino sa salita ng Panginoon, binabanatan niya sa lingwahe niya. Si John naman na ang kausap niya walang pakialam sa mga Hudyo, so binabanatan niya rin ng mag-a-appeal sa kanila. Okay? So ano pa? Itong mga kausap niya, itong mga Hudyo, naghihintay ng Mesaya to. Alam nila may parating na Mesaya. Kasi sinabi ni Daniel yan Pastor Daniel. Galing doon yung palang. Si Daniel kasi, nung nasa exile sila, ang nangyari doon, nagbigay ang Panginoon ng prophecy. Kwentado nila yan 70 weeks, mga ganun. Kwentado nila yan. May hiwatig rin nila kailan darating ang Panginoon. Yung first coming. Pero ang inaasahan nila, Mesaya. Magliligtas sa kanila mula sa mga Romano. Parang ang concept kasi ng Mesaya, parang superhero yan So parang sa Pilipinas sana, nung panahon noon, kaya sinatawag nila noon na Messianic to. Sabi nila. Yung concept natin kay Duterte, nung lumalaban siyang presidente noon, parang Mesaya. Tinitingnan natin na may taong magliligtas sa atin sa mga problema natin sa lipunan. At tiningnan ng maraming tao si Duterte na messianic concept. Kaya nilagay niya sa kamay niya yung kwan na wala, paikot-ikot tayo sa batas Sinurtcut niya yung mga kwan. Yun yung hinahanap ng Pilipino. Gusto namin resulta. Gusto namin Mesaya. Parang ngayon, magliligtas sa amin sa mga problema namin. So parang ganon. So ang iniisip nila, yung magiging hari na lulupigin ng imperyo ng Roma. Yun yung gusto nila. Kaya nung pumunta yung mga wise men mula sa east at sabi nila, King of the Jews. Alam nila, saan ba'y papanganak yun? Alam nila, Bethlehem. May mga record sila. Alam nila kung saan papanganak. Kasi nakita namin ang between niya. Alam nila lahat yun. Bakit hindi nila tinanggap si Jesus? Nasaan nila? Parang general na darating Parang digong na papatay, armado na talagang sasagasaan niya lahat ng problema. Yun yung inaasahan nila. Tapos dumating anak ng karpintero. Tapos yung baryo niya, buti sana kung taga-Tibuli, Pastor. Or pinanganak man lang sana, doon man lang sa Marbel. Hindi na nga sa Marbel. Hindi na nga sa Tibuli. Hindi na nga sa Laconon. Sitio pa. parang ganun Pambihira. Paano yan? Kaya sinasabi nila, may mabuti bang manggagaling dyan sa lugar na yan? Sabi nila. Kasi wala kang aasahan dyan Ganun yung kay Jesus Christ. Kaya hindi siya. Iba to. Pero pinapakita niya yung mga signs, yung fulfillment of the prophecy. Kaya ina-argue ni Matthew na dahil nasusulat. So yun yung kanya. Ina-argue niya na siya ito. So yun. So sinusulatan niya ang mga tao na naghihintay ng Mesaya. Naniniwala kami sa Mesaya, pero hindi yan. Di ba natanong ko nung last time? So, grabe naman itong mga to. Bakit hindi nila tinanggap? Kitang-kita na nila. Bakit hindi mo matanggap si Kibuloy na anak ng Diyos? Kahit anong rason na gamitin mo na, ganun rin ang pakiramdam nila. Bakit? May nasusulat ba na papanganak sa Davao? Kahit ano lang argument mo, hindi na pakiking. Kung anong pakiramdam mo kay Kibuloy, ganun rin yung pakiramdam nila kay Jesus. So, yun. Kaya ngayon, Resurrection Sunday ngayon, yun kasi ang pinaka-ultimate na sign. Hindi magagapi ng kamatayan.
So, yung mga prophecy, isa-isa niya yan. Okay? Ano pa? Okay, ang bilis ng oras. May lipas na isang oras. What was the apparent purpose for writing the book? Bakit niya sinulat ito? Bakit sa Holy Spirit, bakit niya pinapasulat ito kay Matthew? Ito yung mga dahilan. So, yung purpose na para mai-argue yung pagkamisaya ni Jesus, para mai-argue na siya yung hinihintay ng mga Jews na Messiah, and ito pa yung iba. So, ang isang dahilan ni Matthew na nagsulat dito, i-demonstrate na si Jesus, i-argue si Jesus na talagang siya yung Messiah. Kaya nagsimula si Matthew sa genealogy. Tinuntun niya yung bloodline. Hindi lang basta-basta ito. Tinuntun niya, ito, anak ni Juan. Hanggang makita nila na inugnay niya sa linya ni David. So, yun yung kanya. Bakit nagsimula siya sa genealogy? Bakit si Jan walang pakialam sa genealogy? Pagbungad pa lang niya, sinabi na niya, Diyos to. Parang yan. So, kailangan niyang i-emphasize na royal descent ito. So, angkan ng mga hari. Okay? Kay Abraham, kay David. Kay Abraham kasi, pinangako ng Diyos na magkakaroon siya ng mga anak na hari at sa kanya lalabas yung hari ng mga hari. So, parang ganun. And then, susunod. Para ilatag niya yung buhay ni Jesus Christ na i-argue niya sa mga prophecies. I-cement niya yung argument na si Jesus Christ. So may mga, ito laging nababasa ninyo sa Matthew ito. Yung that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets. Para matupad ang mga sinabi ng mga propeta. Paulit-ulit yan na praise na ginagamit ni Matthew. So, yan, Matthew 1:22, 2:15, 2:17, 2:23, chapter 4, verse 14, 8, verse 17, ang daming kuan. Paulit-ulit yung sinasabi niya. So, pag Hudyo yung nakikinig or nagbabasa sa pagkasulat na ito, oo nga no. Emphasize So, ayan. Kaya pag nag-preach tayo sa church, tayong mga pastor, siyempre, Kristiyano yung kausap. Kaya gagamit ka ng nag-aaral tayo sa homiletics. Kaya kailangan mo supporting verse. Kasi pag wala supporting verse, kuro-kuro mo lang yan, pastor. Kung ano namang sinasabi mo dyan eh. Parang gano'n eh. Pero para isabuhay ng mga tao, ginagamitan natin ng supporting verse. So, sinasabi ng Diyos ito, bilin ng Diyos ito. Dapat ganito tayo mamuhay kasi sinasabi ng Diyos. Mag-state ka ng verse. So, ganun. Okay? Matthew 1:20-23. Basahin natin to. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David. Bakit kailangan niyang banggitin yung son of David? Doon pa lang gusto niyang i-emphasize na si Joseph, angkan ni David. So sa ating nagbabasang taga Tibuli, taga Banting, taga Ilamo, pakialam natin kung anak ni David o hindi. So parang ganon. Hindi niya natin lang sinong Jose yan eh. Pero sa Hudyo, mahalaga itong son of David. Hindi mahalaga yung Joseph. Yung son of David. Joseph, son of David. Do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done, ito,
Verse 22. So all this was done, nangyari ang mga ito, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, ito yung supporting verse niya, behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Okay? Pag gumagamit ka ng mga Bible, ito, hindi natin napapansin minsan. Pag pupunta kayo sa Bible ninyo, Matthew chapter 1. Tingnan natin yung Matthew chapter 1, verse, 20. So, ito. Verse 20 to 23. She will give birth to a son sa 21, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So, saan na yun? She will give birth to a son. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin will conceive. So ano to? Yung may marka doon, 7W. Yung 7W. Ito. Ano ko ba illustrate to? Kita ba? Yung mga Bible natin, may mga maliliit na letra. Tingnan natin dito. Paano ba natin makikita niyo ba? May itong pagkakasulat dito, may mga sulat-sulat doon na maliliit na kwan eh. 'Yun, yung mga ganon. Parang footnote, ganun. W, ayan, may mga maliliit na numero sa letra. 'Yun, pag tingnan mo sa baba sa footnote ng kwan, ituturo ko niya saan nanggaling 'yon. Papakita ko kay Pastor Numerto dito. Yan mo. All this took place to fulfill what the Lord has said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. So saan nanggaling 'yon? Pag click mo yung 7W, sinasabi nun sa Isaiah 7:14. So pag i-click natin yung Isaiah 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give birth to a son, and he will call him Emmanuel. So Emmanuel, which means God is with us. So parang yun, yung kaya yung mga Hudyo rin pag nag-aaral sila, tingnan nga natin yung bubuklakin nila ngayon yung scroll ng Isaiah, hanapin nila. Oo nga no. So, yun yung ginagawa ni Matthew. Nagbibigay siya ng document, nag-a-argue siya, kinukonvince niya ang mga Hudyo. Okay? So, ayan. And ano pa? He seek to show that the coming Messiah is coming to reign over spiritual kingdom and not a natural kingdom. Ang ina-argue niya is spiritual kingdom. So, pupunta siya, mag-i-establish siya ng kaharian, pero heavenly kingdom. Kasi sa lahat ng nasusulat, Matthew, Mark, Luke, John, sa lahat ng nasusulat, si Matthew, siya lang ang gumagamit ng the kingdom of heaven. Yung ginagamit ng iba, kingdom of God. Bakit kingdom of heaven? Nilalatag niya na hindi sa realm na ito. Yung Hudyo yung kausap niya, hindi pa kasi ngayon. Inilalatag niya yung kaharian niya, pero lagi niya binabanggit the kingdom of heaven, the kingdom of heaven. Samantalang yung ibang gospels, kingdom of God. Kasi yung Israel, yung kingdom ni David, kingdom of God, sabi rin nila yan eh. Kasi kingdom of God, lahat yan kasi nire-represent nila. Pero kliniklaro niya na kingdom of heaven. So, bababa yan. Bababa. He will come again to judge the living. Bababa yan, ini-establish niya na yung, kaya nanalangin si Jesus, let your kingdom come, your will be done on earth as it is heaven. Bababa yan. Pero sa ngayon, kingdom of heaven. Pero yung kingdom of heaven, bababa yan. So, yun. Yun yung kanya. So, siya lang yung gospel na gumagamit ng phrase na kingdom of heaven. So, ayan, consistently yan na ginagamit niya. Samantalang sina Luke at Mark, yung ginagamit nila, kingdom of God. So, ang basis niya is Daniel chapter 2, verse 44. So, ayan. God of the heaven will set up a kingdom.
Yun kasi yung prophecy, Daniel 2:44. And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. The God of heaven will set up a kingdom. Yun yung establish niya. So tingnan nyo na lang sa notes itong mga verses na ito, comparison, yung pagkakabanggit ng dalawang yon. Makikita mo si Matthew, consistent siya sa paggamit ng kingdom of heaven. Samantalang dito sa kabila, kingdom of God, kingdom of God. Kasi ang kausap naman ng iba, ibang lahi naman. So, Judeans, mga ganun naman. Okay? So, lukto. Kamote. Now, napakahalaga kasi sa pananaw ng mga Hudyo ang prophecy. Kailangan saan nasusulat 'yan? Parang ang kausap mo dito, Eli Soriano eh. Oh, nasusulat ba? Basa. Ganun yung diskarte nila eh. Basa. Saan? Basa. Si Matthew, basa. Binibigay niya yung mga bersikulo, mga prophecy. Meron yan. Sinasabi yan. So, parang nakikipagtalo siya para i-establish yung argument. So, kaya siya yung evangelist to the Jews. Okay? Kaya, kasi sa pag-i-evangelize natin, hindi, very careful rin sa gospel tracts. Kasi, tanungin mo yung tao, so, paano yung background mo? Muslim ako. Pag sinabi niyang Muslim siya, huwag mong bibigyan ng gospel tracts na pang Kristiyano. Maghanap ka sa online ng gospel tracts na pang Muslim. Ang mga verses naman doon na ginagamit, yung mga galing sa Quran, mga ganon. Pag ang kausap mo naman, walang ka-background sa Kristiyano, parang Katoliko, ganon. Hindi naman naghahanap masyado ng bersikulo yan. Naghahanap ka ng pagod ka na ba sa buhay? Mga ganon. Naghahanap ka ba ng kapahingahan? So, pagod ka na ba sa pagtatago sa mga problema? So, ikaw ganon. ba yung nalulumbay? So, ikaw ba yung nalolongkot? Mga ganon na you appeal to the emotions, mga ganon. Pero ang kausap mo Iglesia ni Cristo, Batista, mga yan. Maglabas ka ng bersikulo yan. parang ganon. So, actually, mas madaling i-evangelize yung mga walang background pa sa church. Kasi hindi sila naghahanap ng ebidensya. Kaya, ang problema mo, bigat ako eh. Ano pa bang pag-uusapan natin? Gusto mo bang ipag-pray kita? Gusto mo ba na, yung prayer, yung mo ganito, kwento mo tungkol kay Jesus, wala lang supporting verse yan. Sino ba yan? Itong Jesus kasi na ito, mahal na mahal ng Diyos ang mundo, ibinigay niya yung anak niyang nag-iisa na para hindi tayo masira. Kahit hindi mo banggitin yung John 3:16. Walang pakialam sa John 3:16 yun. Ikwento mo lang na may Diyos dyan na concern sa atin. May concern siya. Nakikinig siya. Alam niya yan. Gusto mong manalangin tayo sa Kanya. Parang ganon. Kakuntsaba mo na rin yung Holy Spirit. O yan, diskarte mo na Holy Spirit. Paramdam mo sa Kanya yung kapayapaan. Ililid ko lang. So, ayan. Tapos pag nagpe-pray kayo, mamaya umiiyak na yan. Anong nangyari yung parang ngayon lang ako nakatulog pag uwi ko. Parang gano'n. Kasi sasamantalahin rin ng Holy Spirit yun. Pero pag ang kausap mo walang Holy Spirit dyan. Ilabas mo versikulo mo, basa. Ganon sila. Dito nang gagaling. Pag hindi Kristiyano yung kausap mo, dito mo tatamaan. So, yan yung may mga approaches rin sa evangelism. So yun matututunan natin. Iba't ibang approach yung gospel. So, be aware rin tayo sa pag-i-evangelize. So, yan. So, OFW,
Alam niyo yung mga problema ng OFW eh. Alam niyo pagod. Namimiss mo na ba ang pamilya mo? Mga ganun yung grabe, yung daming kabigatan. Alam mo ba na pwede kang, ang Panginoon, pwede kanyang i-comfort. So, alam mo yung Holy Spirit, comforter. Pero kahit i-explain mo sa kanya, yung Holy Spirit na comforter, hindi niya alam yan. Ipag-pray mo na lang. Lord, Lord, punuin mo yung puso niya ng kapayapaan. Huwag mo nang i-explain yung Holy Spirit as the comforter. Hindi niya alam yan eh. Pero mararanasan niya yan. Susunod na lang kalaunan yung paliwanag. Anong nangyari sa akin? Parang gumaan yung pakiramdam ko. Totoo kasi yung Holy Spirit. Pinapasok mo sa puso mo, nagpakumbaba ka, iniyak mo sa Panginoon. Pinaparanas niya yan. So, yan. Yun papasok yung discipleship later. Ipapaunawa mo, yung ginagawa niyo sa Hong Kong na may one-on-one. Ganon. Papaunawa niyo na, anong nangyari? Kaya pala ganito noon, ganito. So, ayan. So, dapat magkakuntsaba kayo sa Holy Spirit. Kahit anong paliwanag mo kung hindi sasabayan ng Holy Spirit. So, ayan. Ano pa? Tinatawag rin nila itong Book of the King kasi ina-emphasize niya sa atin yung pagkahari ni Jesus Christ. Kasi may ina-argue siya. May-argue siya dito. So, bungad pa lang eh. Magbungad pa lang dito eh. For unto us a child is born, unto us a son is given. Mga kinukote niyang mga bersikulo eh. So, ayan. Key elements sa Old Testament na pinagbabatayan niya sa pag-argue nga kay Jesus Christ. Okay? So, titingnan natin dito. Ito yung mga ina-argue niya. Tanong doon. What are the things that mark this book as the Book of the Kings? Bakit sinasabi natin? Kasi pagbungad pa lang niya sa Matthew chapter 1, genealogy of Jesus na. Yung nabanggit natin kanina. So immediately na nauugnay na siya sa linya ni David. Yun yung agenda agad ni Matthew dito eh. So, yung binanggit ko kanina, binanggit si Joseph eh, bakit kailangan pa niyang idiin na anak ni David. So, yun. And then, paanong king? So, yung pag-visit ng mga hari rin. Actually, yung wise men na sinasabi natin, maraming nagsasabi ng mga hari yon. And then, yung pag-visit nila, nababanggit doon, yung word na king. So, sinasabi kasi doon na nung nakita namin yung star, meron yung star niya, yung pag-ikuan nila kay Herod. Lumitaw kasi yung star niya dito sa silangan. Yun yung sa amin, sa mga pamahiin namin, may pinanganak na hari. Nasaan pinanganak? Saan sinilang yung hari ng mga Hudyo? So, bakit kinukote yung hari? Na-emphasize na hari siya. So, ina-argue ni Matthew na hari to. Ito yung hari natin na hinihintay natin. Ito yung pinangako kay David na magiging anak niya, na magse-set up ng kingdom niya forever. So, title pa lang sa bungad, King of the Jews. And then, ganun rin, tuloy-tuloy. Nung ipako siya sa cross, minarkahan na naman sa taas niya, Inri, Jesus, ano yung N? Jesus, Nazareus, Jesus Nazareus, Jesus of Nazareth, ano yung R? Rex ako kasi king. Kaya pag Rex ang pangalan mo, ibig sabihin, hari ka, Rex. And then yung I, Iudaius, Judah, King of the Jews, Iudaius, Jews or Judah. So, yung nakalagay doon, may nagsasabi, nag-argue na si Jesus raw, Ilocano raw. Kasi yung nakalagay sa taas niya, Ilocos Norte Region 1. In reform, argument. Ibig sabihin nun, Jesus Nazareus, Rex, Iudaius, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So yun. Bakit kailangan diinan ni kailangan diinan ni Matthew yun? Kasi na-emphasize niya, hari to. Pinagbiruan nga nila pinagbiruan rin nila ito. Na, di ba, sinuotan siya ng robe, sinuotan siya ng crown. Tapos, yun lang yung alam natin yung robe saka yung crown. Hindi, pinahawakan pa siya ng patpat Yung, kasi sa king, crown, robe, and yung scepter. Yun, hindi natin napapansin yung scepter.
Kasi yung laging nababanggit sa mga sermon natin, yung corona saka yung robe. Hindi natin nababanggit. Pero yung crown is yung pagkahari niya. Yung robe yung glory niya. And then yung scepter, yung authority niya. Yun yung symbolism ng mga kings. Okay? Ano pa ba? Kingly function. Kingly function. So ito yung pagsabi sa Matthew 2 verse 6, "But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who shepherd my people Israel." Itong Matthew 2:6, sa pananaw ng mga Hudyo, yung Bethlehem, yan na yung least. So sa tribo ng Judah, hindi lang barangay yan. Sityo yan. Hindi lang sityo yan. Pinakamaliit na sityo yan. Parang ganon. Liblib yan. Pinakasulop. Parang ganon. So, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers. Bakit sinasabi ni Juan na hindi siya yung least? Kasi manggagaling sa'yo ang isang ruler who will shepherd my people Israel. Yun yung pag-argue ni Matthew dito. Okay? May mga tanong? Usad lang? So, ayan. Ito yung kinote nila na verse. Ito yung hinanap nilang prophecy noong nagtatanong yung mga wise men. So, na-identify nila na from Bethlehem. Kaya pumunta sila, bumiyahe sila mula sa capital city, Jerusalem. So, sabihin na natin, naglanding yung mga wise men sa Jensan. Pumunta sila sa Marbel. Nagtanong sila sa Capitol. So, saan yung kuan? So, sabi nila, doon sa kuan. New Dumangas. So, na-identify nila, biyahe na naman yan. Papunta doon. So, yan. Okay? Yung mga illustration natin, may mga kasama kasi nating tibuli dito. Okay? Jesus Kingly Forerunner. Yung pagkabanggit kay John the Baptist na yung the voice in the wilderness who will prepare the way of the Lord. Sa mga hari kasi noon, pag bibiyahe ang hari at pupunta sa isang lugar, magpapadala muna yan ng forerunner. So sasabihan na niya sa mga ospital, parating ang isang hari. Parating yung hari dito. Mag-ayos-ayos kayo rito. Dadaan yung hari dito. Forerunner. Para mapagandaan. So di ba pag pupunta ang presidente dito sa Ifugao, may forerunner yan. May forerunner na magko-coordinate na yan. Darating ang presidente, pupuste kayo. Sabihin niya, lalabas lahat ng pulis, kordon lahat yan. Yung mga patrol car, bago dumating yung convoy ng president, mauna na yung kuan, ihahatid yan ng mga patrol cars hanggang sa Kiangan. Sa Kiangan naman, naghihintay yung mga patrol cars ng Kiangan. Pagpasok nila doon, maiiwan yung patrol cars ng Lamot. Sila naman hanggang Lagawe. Ganon. So may forerunner. Ganon si John the Baptist. Bago dumating si Jesus Christ. Ini-emphasis yun ng pagkahari niya. May forerunner. Prepare the way of the Lord. Yun yung one. Yung repent and be baptized. Yun yung sinasabi. Ayusin nyo yung buhay nyo. Parating yung hari. Yun yung kanya, yung kingly forerunner. So Matthew 3:1-3. So basahin nyo na lang yun. Customary kasi kakaugalian. Hanggang ngayon may protocols na ganito sa mga high officers natin. Kahit minsan sa Pilipinas, kahit kapitan may convoy. Beer. But anyway, yun yung point ni Matthew. Bakit? Isipin niyo yung mga ideas na binigay ng Panginoon para gumawa rin siguro ng outline yan. Paano ko i-argue to? Gumawa muna ng outline bago niya simulang magsulat. So, kaya ito, hindi lang sila nagkwekwento. Sa likod ng mga kwento, may kino-communicate silang mensahe. Kaya kung mapapansin mo, bakit itong kwento na ito nauna kay Matthew? Kay Luke na sa gitna. Kasi yung kwentong yun, hindi lang kwento yun. May kino-communicate pa na mensahe sa likod ng kwento.
So, kung paano nila ginagamit yung kwento. Okay? And then, kingly laws. May mga batas. So, makikita mo si Jesus dito, pagbungad, Matthew 5. Ang hari, may batas yan. Pagbungad ng kwento, magsimula si Jesus Christ, pagkatapos ng baptism niya, kita mo na agad sa bundok. Nagtuturo ng mga batas niya. Yung kaharian ko, ito yung kwan. Blessed are the poor in the spirit. Ito yung mga sistema ng kingdom ko. So, sabi nila, yun raw yung running principle ng kingdom of God, yung tinuturo niya sa Matthew 5. Okay? Basahin nyo na lang yung mga text rin dyan. May mga sinasabi nilang ganito, pero sa akin, ito yung batas ko. Ito yung sinasabi ko. So, you've heard, but I say. You've heard, but I say. Sa kaharian ko, itong batas natin. Ito ang kwan natin. So, naglalatag siya ng mga sarili niyang mga patayan. And then, kingly connection. Kingly connection. Matthew 12 verse 3. So, nililink siya kay David, son of David. Di ba? May bulag dyan na sumigaw. Jesus! Anak ni David! Kaawaan mo kami. Bakit mo pa sabihin anak ni David? Bakit? Jesus! Anak ni David. Why the emphasis? Why the emphasis? So, Pastor Mamerto sana. Mamerto! Anak ni Langgong. Bakit di na lang Mamerto? Oh, yun parang ganun. Makikita mo yung paano dinidiinan ni Matthew kasi may ina-argue siya sa mga Hudyo. Kaya pag nababasa nila, pag lagi nilang nababanggit, totoo bang anak ni David to? So, tumatakbo sa isip nila. Yun. And then, kingly manifestation. Oh, yung umakyat sila sa bundok. Tapos, biglang parang nilabhan ng tide yung damit ni Jesus. Parang pag-commercial ng tide na parang ang puti yung transfiguration. Yun yung unveiling the glory of the king. So, yun yung kingly manifestation na na-argue ni Matthew. Kaya, di nga alam ni Peter kung anong sabihin eh. Si Peter kahit natameme doon, anong nangyari dito. Basta gusto lang niya, may masabi siya eh. Ganda nito, gawa tayo kubo dito. Dito na tayo. Parang ganun. Pero natameme sila. Ano to? At ang liwanag, the glory, ni-reveal niya yung pagkahari niya doon. Hindi na lang kwento. So, yan. Transfiguration, pinapakita yung glory representing the kingdom. And then, kingly apparel. Ay yung mga kasuotan ng kwan. Ito yung binabanggit ko kanina. Nung ipapako na si Jesus Christ, binigyan siya ng pansinin niyo yun. Basahin natin. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. Okay, robe. When they had twisted a crown of thorns, kumuha sila ng mga sisiit, mga tinik. Siguro, ano kayang ginamit nila doon? Sanga ng suha or gumamela, hindi ko alam kung anong tinik-tinik sa kanila. So yun yung nasa isip natin lagi. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head. And hindi natin napapansin ito. And a reed in his right hand. Yung pangatlong detalye. Yung patpat. Nilagyan nila, pinahawakan nila ng kunting patpat eh. Kasi ang hari laging may scepter. Yun yung symbol ng authority niya. So, bakit diniinan ni Matthew yun? So, dinibiro nila. Pero pagkatapos niyang mag-resurrect, sinabayan niya yan. All authority has been given to me. So, yun. Dinidinan ni Matthew itong kwan. The kingly apparel, crown, and the scepter. Okay? Ayan, patapos na tayo. Praise the Lord. Now,
Tanong dito, how does Jesus demonstrate the authority of the kingdom of God in the book of Matthew? So, nakita sa book of Matthew, ini-emphasize na si Jesus Christ napasakamay niya yung lahat ng power and authority na ibigay sa kanya. And then ito yung power of the king of the kingdom is demonstrated in several way. Paano raw? Itong mga verses na ito, dinidemonstrate yung supremacy ni Jesus Christ sa maraming larangan. Sa mga tao, nangingibabaw siya lagi. Sa mankind, ibang klaseng tao to, mas nakakaangat. So he is a king among the people. And then paralysis, suffering, mga sakit. Nakikita mo na mas angat siya lagi doon. Blindness, walang hindi siya napapangibabawan. Wind, waves, kahit sa temple, o may mga in charge sa temple, pumunta siya doon, ni-establish niya yung authority niya doon . So, ayan. Sin, demons, kahit demons, nagluluhod siya sa kanila. Nature, kaya niyang i-command yung nature. History, so, binanggit na niya mga mangyayari. Nangyari sila. So, ayan. Human destiny. So, kahit yung sa lahat na maniniwala sa akin, kahit mamatay sila, mabubuhay pa rin sila. So parang nilatag na niya lahat. He is in control of everything. And then sa Matthew, doon niya nilatag sa last chapter ni Matthew, yung ginagamit nating text dito sa TGMI. All authorities has been given to me. Ano ibig sabihin ng all? Lahat. Yun yung huling argument ni Matthew. So, all authority has been given. Authority in, tingnan natin, Matthew 28:20. 18. Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth. Lahat sa taas. Kahit dito sa baba, ibinigay lahat ng Ama sa kanya. So he is in govern of all. So all. Kaya kung may sakit ka, Lord, pangibabawan mo tong sakit ko. Maghari ka sa kalusugan ko, Lord. Pagalingin mo ako. Because you are in authority. We believe in that. So, Lord, pangibabawan mo ang bulsa ko. Walang laman, Lord. So, magsalita ka lang kung kailangan kong mamingwit. Di ba si Peter? Punta ka sa ilog, yung unang mahuli mo, tingnan mo sa loob ng kwan. And minsan, hindi lang tayo nakikinig sa Panginoon. Nagbibigay ang instruction ng Panginoon minsan. Kaso ang gusto natin, bumagsak sa harapan natin na pera. May mga instruction ng Panginoon. Kung kwan. And that's the book of Matthew. So, I hope na mas lumawak yung pagkaunawa natin dito na hindi lang basta pala kwento. May argumento pala ito. May argumento. And sa next meeting, pag-aaralan natin naman itong Book of Mark. Tingnan naman natin kung ano naman, kung saan naman ito. And I hope we appreciate more, mas maiintindihan natin. At pag mag-sermon tayo, it's always contextual. And we give justice to the writer na ang sinasabi natin ay yung punto talaga nila. Kasi minsan binabaluktot natin yung gusto nating mangyari ang pinipreach natin. So, yan. Tingnan natin yung punto ng author at yung preaching sana natin, yung exposition natin ng preaching ay naka-align doon sa punto ng nagsulat, yung pinagbigyan ng Panginoon ng revelation. Yun yung tinatawag natin sa preaching, Homiletics chapter 2 na expository sermon. Sa textual topical, we break down and then yung pagkaunawa natin, ganito. Pero sa expository naman, we give justice. Ano bang punto niya? Ito yung punto niya. So paano natin i-apply ito? O yun, mag-breakdown tayo sa practical application. Pero na-align sana lagi yung explanation natin sa punto na nagsulat. So, kaya minsan walang power yung preaching natin. Kasi hindi yung anointed message ang dinideliver natin, yung gusto natin. Pumipili lang ng bersikulo na para masunod yung gusto mo.
Minamanipula natin ang mga bagay-bagay, ginagamit natin yung scripture. Pero sa atin, kaya ang tawag sa atin, the interpreter, the expounder. Yan, gana. May yung kinommunicate ng Panginoon sa kanilang idea, yun yung i-breakdown natin na ipaliwanag sa mga tao. So, yun. So, yun. May mga tanong? Bago tayo mag-end, bago nating umpisahang tapusin ito, napakaraming kamote. Kaya na. So, Kunin ko yung kape. sino may gusto ng kamote? Shock, Pastor, shock. Itilipod ko. Parang ayaw naman tanong. Wala. Actually, itong mga pinag-aaralan natin, sa akin nun kung ano-ano naman Pero, nung the more I understand itong mga bagay na ito, ganun pala yung kwan. Kaya binabago ko rin. Marami rin akong kwan nun. Malig paggamit ng scripture. So, hanggang sa lumalalim yung kaunawaan na let's give justice sa mga writers and we communicate their point, ano yung argument nila. Kasi in the attempt of systematizing systematic theology, so gusto nating systematic yung teaching natin, pero baluktot na. So, kinuha mo yung sinasabi ni Matthew, kinuha mo yung sinasabi ni Paul dito, kinuha mo yung sinasabi ni Juan dito. Pero, mapagdugtong-dugtong mo yung magkakaibang bersikulo, lumabas yung gusto mong mangyari. Pero nakabuo ka ng Frankenstein. Ano yung Frankenstein? Yung ulo niya, ulo ng ibang tao. Yung kamay niya, kamay ng ibang tao. Nakabuo ka ng monster out of sa scripture. Kasi hindi mo naintindihan yung argument ng bawat isang writer. Unawain natin ang bawat isang writer at yung i-argue sana natin, pare-parehong ina-argue talaga nila yun. Yun yung nangyayari. Kaya may maraming sa mga theology nating Kristiyano, marami ang Frankenstein. Maraming Frankenstein. But anyway, God is gracious. So God is good. Our message is praise God for resurrection. Useless ang pag-aaral natin dito kung hindi nag-resurrect si Jesus ngayon. Kalokohan lang yan. Lahat ng sinabi niya hindi rin magkakatotoo. Kasi hindi naman bumangon. Pero dahil bumangon siya, lahat ng sinabi niya, papalik siya, mangyayari rin. Okay, Matthew emphasize that Jesus is King. He will be coming back. He will be the King of Kings. Siya yung magiging hari natin. Hindi na tayo mag-aaway-away kung Bongbong o Duterte. Wala tayong pakialam niyang mga yan. Dahil hindi yan yung mga hari natin. Ang hari natin si Jesucristo. Siya lang makakaayos ng problema natin. Pagdating ni Jesus Christ, wala nang addict. Pagdating ni Jesus Christ, wala nang korupsyon. Pagdating ni Jesus Christ, wala ka nang utap. Aayusin lahat ng Panginoon. Wala nang OFW. Pagpupunta kayo sa Hong Kong, mag-swimming lang. Comes na Lord ko na. Kaya, meron pa kayang Disneyland pagbalik ng Panginoon? May entrance fee pa kaya? Kahit audio ka no. Hindi, pagbalik ni Jesus Christ, yung setup ng mundo, ganun pa rin Kasi hindi naman niya susunugin yun bababa siya. Itong setup ng mundong ito, magkakaroon lang ng so meron pa ring Disneyland doon. Baka si Sister Rod ng manager doon. Yun. Parang passes naman dyan. Hindi. Ang naiisip kasi natin, bagong mundo. Hindi mararapture lang tayo. 7 years lang yun Ang bilis ng ilang taon ka na dyan, Sister Rod? Sa Hong Kong? 6 years, Pastor, magsi-7. Oh, malapit ka nang umuwi. Parang ganyan, magsi-7. So yung tagal mo sa Hong Kong, ganun lang yung tagal natin sa langit. Kasi bababa. Kasi maghahari si Jesus Christ ng 1,000 years sa mundo.
Eh, kung magpapaiwan ka doon, sino kasama mo doon? Ginawa tayo rito na aayusin natin tong mundo. Ang alam, siguro si Jesus Christ ang isang unang ipapagawa niya. Mag-tree planting tayo, masyadong mainit. Ayusin natin tong mundo. Kulang na sa mga puno, mga ganun. Balik natin yung Garden of Eden. Parang ganun. I-dredge natin yung Cagayan River. Wala lang agusan yung kwan. Parang just being kwan. Ayusin natin to. So parang gano'n. Bibigyan kaya tayo ng Panginoon ng bahay. Kasi sinabi niyang palasyo sa langit yun eh. Alam niyo nung pandemic, di ba gumawa sila ng napakaraming evacuation center? Gumawa sila ng mga bahay na gano'n. Karoon ako ng imagination na kwan eh. Isolation center pala. Isolation center. Yung mga pinapatayo ni Jesus ng mga palasyo doon sa langit. Isolation center lang. Pansamantalang titirhan natin ng 7 taon. Tapos babakantihin rin. Anyway. Purihin ng Panginoon itong, kung wala tanong, ito yung Book of Matthew. And then, if you want to understand the Lord, the kingship of the Lord Jesus Christ, read the book of Matthew. So, kasi yun yung ina-argue ni Kwan. Kung if you want to understand the godness of Jesus, I think you need to go on the book of John. If you want to understand the servanthood of Jesus, yung pinag-aralan natin, no? You go, I think that's smart, servant. So, magkakaiba yung emphasis kasi doon eh. So, yun yung intention ng mga books na ito. Okay, so sige, mag-closing prayer tayo and then saka natin itutuloy ang chismisan. Sige, niling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa revelation mo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa inilagay mo na ideas sa utak ni Matthew. Yung revelation mo, yung wisdom na binigay mo sa kanya, Lord, na may communicate niya yung pagkasino ng Panginoong Jesus. Para makilala namin ng mas lubusan at mas ma-appreciate namin kung sino siya. Maraming salamat, Lord, na though hindi kami Hudyo, but we understand these things, Lord, yung message mo to the Jews. Ni-reject ka man nila as their king, but we embrace you as our king. And mas mauunawaan namin, Lord, na legit kang hari dahil ginamitan ni Matthew ng mga prophecies from the Old Testament na maraming signs na naglalatag ng pagka-legit mo, Lord. So maraming salamat, Lord, at i-bless mo ang bawat isa sa amin. Naway makita namin, maranasan namin sa araw-araw yung pagkahari mo sa buhay namin. Buksan mo pa ang aming kaisipan, ang kaunawaan namin, Lord, nang makilala ka namin ng mas lubusan. Gaya ng desire ni Paul, sabi niya, Lord, I want to know Christ. We want to know you more, Lord. So, nihiling namin na i-reveal mo pa sa amin ang kung sino ka. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, mga kapatiran namin nasa Hong Kong, kapatiran namin nandito sa Ifugao, kapatiran namin na sa Mindanao, sa iba pang nanonood sa either sa kasama namin sa klaseng ito or nasa YouTube version. Maraming salamat, Lord. Gamitin mo ang pinag-aralan namin na instrumento para mas lumawak ang pagkaunawa namin sa kung sino ka. Bless mo ang bawat isa sa amin kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi. Ikaw ang magbalik ng aming kalakasan para sa mga trabaho na naman bukas. Maraming salamat. Pinupuri at dinadakila ka namin. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen.